Hindi siya pwedeng mamatay ngayon, Frida. Hindi hanggat hindi pa pirmado ang mga dokumento sa kasal. Isipin mo ang dangal ng mga ilustre at higit sa lahat, ang perang mawawala sa atin kapag nalaman ng publiko ang kalaswaang ginawa ng kapatid mo sa isang mumurahing motel. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa malamig na hangin ng hallway sa ospital. Walang bakas ng pag-aalala para sa anak na nasa loob ng ICU, kundi purong pangamba para sa kanilang reputasyon. Sa kabilang dulo ng madilim na pasilyo, nakatayo si Wilma. Sa kanyang mga bisig ay yakap-yakap niya ang isang telang balot ng plastik. Ang barong Tagalog na tinapos niya sa loob ng 3 buwan. Ang bawat hibla ng telang pinya ay hiningahan niya ng pag-ibig. Ang bawat disenyo ng burda ay ginamitan niya ng sariling mga mata hanggang sa lumabo ang mga ito sa pagod. Ito ang dapat na isuot ni Donnie sa harap ng altar bukas. Ang mga daliri ni Wilma ay puno ng bakas ng mga tusok ng karayom, mga sugat na hindi niya inintindi dahil ang akala niya, ang bawat hapdi ay katumbas ng ligayang madarama niya bilang asawa ng isang ilustre. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila mga laso na unti-unting pumatay sa bawat pangarap na itinahi niya sa kanyang isipan. Hindi siya nakagalaw. Ang kanyang lalamunan ay parang barado ng tuyong buhangin at ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bawat tibok ng puso na tila gustong kumawala sa pagkakapiit. Ang barong na hawak niya ay unti-unting nadudulas sa kanyang mga kamay. Ngunit bago pa ito lumapat sa sahig, ay mabilis siyang nilapitan ni Frida. "Nandyan ka pala!" Ang mataray na boses ng kapatid ni Donnie ang pumunit sa katahimikan. Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang mukha. Lumabas si Doña Consolacion mula sa anino. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Tiningnan niya si Wilma mula ulo hanggang paa, na tila isang maruming basahan na napadpad sa kanyang mansyon. "Narinig mo naman siguro ang lahat, Wilma." Panimula ng matanda. Ang kanyang tono ay puno ng kapangyarihan at pananakot. Ang mapapangasawa mo ay nagpakasasa sa bisyo at sa ibang babae mo ang inyong kasal. At dahil doon, nagkaroon siya ng stroke. Isang kahihiyan na hindi kailanman matatanggap ng pamilya, ilustre. Bumukas ang mga labi ni Wilma upang magtanong, upang sumigaw, o upang umiyak. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na lumapat ang palad ni Doña Consolacion sa kanyang pisngi. Isang malutong na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang impact ng sampal ay nagpadala ng kuryente ng sakit sa buong mukha ni Wilma. Ngunit ang mas masakit ay ang pagkadurog ng kanyang dignidad. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng tama at doon niya nakita ang isang patak ng dugo mula sa kanyang sariwang sugat sa daliri. Ang sugat mula sa huling tahi ng barong na ngayon ay humalo sa kanyang luha. "Huwag kang iiyak!" Sigaw ng Donya habang idinidiin ang kanyang daliri sa balikat ni Wilma. "Utang mo sa amin ang buhay mo. Sino ang nagpaaral sa'yo? Sino ang tumubos sa lupa ng tatay mo noong mamatay siya? Kami, Wilma. Ang mga ilustre. Kaya huwag na huwag mong iisiping iwan si Donnie o ipagsabi ang nangyari sa motel na yon. Itutuloy mo ang kasal na ito bukas. Ngingiti ka sa harap ng mga kamera. Magiging asawa ka ng isang paralitiko kung kailangan dahil iyan ang kabayaran ng utang na loob mo." Humakbang paabante si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Wilma. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa dalaga. "Kapag nalaman ng mga tao ang totoo, ikaw ang sisisihin ko. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang nagtulak kay Donnie sa bisyo dahil sa pagiging desperada mo. Dudungisan ko ang pangalan mo hanggang sa wala nang tumanggap sa'yo kahit bilang katulong. Naiintindihan mo ba?" Nanigas si Wilma sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng sahig ay gumagapang sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang puso. Tumingin siya sa pinto ng ICU
kung saan nakahiga ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang lalaking ngayon ay naging simbolo ng kanyang pinakamalalim na sugat. Yumuko si Wilma, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng mundong biglang gumuho sa kanyang ibabaw. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madilim na bukas. Sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo at kasing talim ng tinik. Hanggang saan nga ba dapat bayaran ng isang utang na loob na kailanman ay hindi niya hiningi? Kung ang kapalit nito ay ang mismong kaluluwa niya at ang natitirang piraso ng kanyang dangal? Naiwan si Wilma sa gitna ng hallway. Yakap ang barong na may mantsana ng kanyang sariling dugo. Ang mga hakbang ni Doña Consolacion at Frida ay unti-unting naglalaho, ngunit ang banta sa kanyang pandinig ay nananatiling malinaw. Tila isang sumpa na hindi na mabubura kailanman. Doon sa dilim ng ospital, ang dating mahinhin at masunuring Wilma ay unti-unting namamatay at isang bago at masakit na katotohanan ang nagsisimulang mabuo sa kanyang mga mata. Ang kirot sa kanyang pisngi ay unti-unting humuhupa, ngunit ang bawat pintig ng dugo sa bahaging iyon ng kanyang muka ay tila isang paalala ng kanyang matinding kahihiyan. Nakaupo si Wilma sa isang malamig na silya sa dulo ng waiting area. Yakap pa rin ang barong na tila ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa realidad. Ang amoy ng antiseptiko at malansang amoy ng ospital ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Doña Consolacion na naiwan sa kanyang paligid. Isang amoy na ngayon ay sumisimbolo sa kanyang pagkakatali sa isang pamilyang walang puso. Maya-maya ay narinig niya ang tunog ng mga takong napapalapit. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang bawat hakbang ni Doña Consolacion ay may bigat ng awtoridad. Isang tunog na dati ay nagbibigay kay Wilma ng paggalang, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot. Tumayo ka riyan, Wilma. Ayusin mo ang sarili mo. Ang utos ng matanda ay walang halong lambing. Tumayo ang donya sa kanyang harap, tinitingnan ang namamagang pisngi ng dalaga na parang isang depektong kailangang itago. Huwag kang magmukhang biktima. Sa totoo lang, ikaw ang dapat humingi ng tawad sa amin. Napaangat ang tingin ni Wilma. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Bakit po, Donya? Bakit ako ang hihingi ng tawad? Si Donnie. Si Donnie ang nagtaksil. Siya ang nasa motel kasama ang ibang babae sa gabi bago ang kasal namin. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong dahon. At bakit mo sa tingin mo ginawa yon ng anak ko? Dahil ba kulang ka? Dahil ba masyado kang nakapokus sa pagbuburda at nakalimutan mo ng maging isang babaeng karapat-dapat sa paningin ng isang ilustre? Kung naging sapat ka lang sana para sa kanya, hindi siya lalabas upang maghanap ng aliw sa iba. Ang stroke ni Donnie, ang pagkaka-ospital niya, lahat ng ito ay bunga ng stress na idinulot mo dahil sa pagiging boring mo. Ang bawat salita ay parang isang karayom na muling tumutusok sa puso ni Wilma. Alam niya sa kanyang loobin na ito ay isang malaking kasinungalingan, isang paraan ng pagmamanipula upang siya ang magdala ng bigat ng kasalanan. Ngunit sa lalim ng kanyang pagkatao, ang kulturang kinalakihan niya, ang paggalang sa matatanda at ang pagtanaw ng utang na loob ay tila isang pader na humaharang sa kanyang gustong isigaw. Huwag mong kalilimutan, Wilma. Pagpapatuloy ni Doña Consolacion habang hinahawakan ang baba ng dalaga at pilit itong iniharap sa kanya. Kami ang nagahon sa inyo sa putik. Noong mamatay ang tatay mo at halos ilit na ng bangko ang maliit ninyong patahian sa Divisoria, sino ang nagbayad ng utang ninyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makatapak sa mga malalaking piging at makilala bilang mapapangasawa ng isang ilustre?
Ngayon, oras na para bayaran mo ang utang na yon. Ang dangal ng pamilyang ito ay nakasalalay sa katahimikan mo. Binitawan niya ang baba ni Wilma ng may pandidiri. Sa sandaling iyon, isang nurse ang lumapit sa kanila. May hawak na ilang mga dokumento. Excuse me po, Doña Consolacion. Ang pasyente po ay kailangang ilipat sa isang special room para sa kanyang therapy. Ngunit kailangan po muna nating ayusin ang mga papeles para sa admission at billing. Magalang na sabi ng nurse. Tumingin ang matanda sa nurse. Pagkatapos ay kay Wilma. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibigay mo ang mga papeles sa kanya. Siya ang asawa, halos asawa na, ng pasyente. Siya ang mag-aasikaso ng lahat. Kinuha ni Wilma ang clipboard nang nanginginig ang mga kamay. Habang binabasa niya ang mga detalye, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang nakasulat sa ilalim ng bahaging guarantor at person responsible for payment ay ang kanyang pangalan. Hindi lamang yon, nakita rin niya ang isang dokumento kung saan kailangang pirmahan ang paglilipat ng ilang mga pondo mula sa kanyang personal na savings account, ang perang inilaan niya para sa pagpapalawak ng kanyang maliit na negosyo sa Divisoria upang magsilbing deposito sa ospital. Ano po ito? Mahinang tanong ni Wilma. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na hangin. Iyan ang kontribusyon mo, Wilma. Mabilis na sagot ni Frida, nakakadating lang, habang tinitingnan ang kanyang sariling mga kuko. Hindi naman pwedeng puro kami lang ang gagastos para sa kapatid ko. At tutal, ikaw naman ang magiging asawa niya. Natural lang na ang pera mo ay pera na rin niya. Consider it an investment for your future as a member of this family. Napatingin si Wilma sa mga papeles. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, ang mga gabing walang tulog sa pagtatahi, ang bawat sentimong itinabi niya para sa kanyang pangarap. Lahat ng yon ay kukunin sa kanya sa isang pirma lamang. Naramdaman ni Wilma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila siya ay isang hayop na nasasakal sa isang bitag na dahan-dahang humihigpit. Tiningnan niya si Doña Consolacion, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang mapanuring mga mata na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Pirumahan mo na yan, Wilma. Huwag mong paghintayin ang mga doktor. O gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung gaano kadaling mawala ang lahat ng mayroon ka sa isang iglap? Ang banta ng Donya ay malinaw at matalim. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hallway, inabot ni Wilma ang panulat. Ang dulo ng ballpen ay tila kasing bigat ng 1 toneladang bakal habang papalapit ito sa puting papel. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang pagkawala ng kanyang kalayaan, ang pagkaputol ng mga hibla ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang lihim na hindi niya inaasahang malalaman sa sandaling iyon. Bakit kailangang ang pera niya ang gamitin? Nasaan ang kayamanan ng mga ilustre na laging ipinagyayabang ng matanda? Bago pa lumapat ang tinta sa papel, napansin ni Wilma ang isang maliit na nota sa gilid ng billing statement. Isang past due notice para sa nakaraang medical check-up ni Doña Consolacion mismo na hindi pa nababayaran. Nanlaki ang mga mata ni Wilma. Ang marangyang maskara ng mga ilustre. Unti-unti nang nagkakaroon ng lamat, ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng silid ni Donnie ay tila isang piitan na unti-unting umuubos sa lakas ni Wilma. Sa kabila ng lahat ng sakit na nalaman niya, narito pa rin siya. Hawak ang isang malambot na bimpo na binabad sa maligamgam na tubig. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo ng lalaking dapat ay magiging katuwang niya sa buhay simula bukas. Pinagmasdan niya ang mukha ni Donnie, ang mga matang laging nangangako ng katapatan, ang mga labing madalas bumigkas ng mga salitang mahal kita. Ngayon, ang mga ito ay nakapinid, walang kibo, at tila isang estranghero sa kanyang paningin. Bakit ko pa ba ito ginagawa? Ang tanong na yun ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan.
Isang bahagi ng kanyang puso ang sumisigaw na iwanan, na ang lahat at tumakbo palayo. Ngunit ang bigat ng kanyang tungkulin at ang takot sa banta ni Doña Consolacion ay tila mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Pumasok si Frida sa silid, hindi upang tumulong, kundi upang maghasik muli ng pait. Tiningnan niya ang ginagawa ni Wilma nang may pangungutya. Bagalan mo naman ang pagkuskos. Baka magasgas ang balat ng kapatid ko. Hindi ka ba marunong mag-alaga ng maayos? Kaya siguro mas gusto ni Donnie na humanap ng iba. Dahil kahit sa simpleng pag-aalaga ay parang wala kang buhay. Ang wika ni Frida habang nauupo sa sofa at abala sa kanyang mamahaling telepono. Hindi sumagot si Wilma. Pinili niyang lunukin ang pait ng mga salitang iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagpupuna sa mga kamay ni Donnie hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas na bagay sa ilalim ng unan. Isang maliit na itim na telepono, ang lihim na cellphone na ni Donnie na hindi niya alam na umiiral. Biglang nakaramdam ng kaba si Wilma. Tumingin siya kay Frida na abala pa rin sa pag-aayos ng kuko. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahang kinuha ni Wilma ang telepono. Nag-vibrate ito sa loob ng kanyang palad, isang mahinang pagyanig na tila bababala ng isang darating na lindol. Ang screen ay umilaw at doon ay bumungad ang isang mensahe mula sa pangalang baby girl. Nasaan ka na? Sabi mo iiwan mo na ang probinsyanang yan bago ang kasal. Sabi mo, gagamitin lang natin ang pera niya para makalipat tayo sa Singapore. Huwag mo akong paghintayin, Donnie. Mahal na mahal kita. Nanlamig ang buong katawan ni Wilma. Ang bimpo na hawak niya ay nahulog sa sahig, na lumikha ng isang basang bakas sa malamig na tile. Ang bawat salita sa mensaheng iyon ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang daluyan ng dugo. Hindi lamang pala ito isang panandaliang pagkakamali o isang gabing bunga ng kalasingan. Ito ay isang planadong pagkakanulo. Ang lalaking mahal niya at ang pamilyang pinagsilbihan niya ay nagkakaisa upang hubaran siya ng lahat, ng kanyang pera, ng kanyang pangarap, at ng kanyang dangal. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nakakita ng multo. Puna ni Frida habang tumatayo at papalapit sa kama. Mabilis na itinago ni Wilma ang telepono sa kanyang bulsa. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, kahit na ang kanyang puso ay parang gustong sumabog sa galit at pait. Wala lang ito, Frida. Napagod lang siguro ako sa pagbabantay. Mabuti pa ay umuwi ka na muna sa bahay at mag-ayos. Bukas na ang kasal. Ayaw ni Mama na magmukha kang bangkay sa harap ng altar. Isipin mo, milyon ang ginastos namin sa handaan na yan. Kaya huwag mong sisirain ang araw na ito. Utos ni Frida bago lumabas ng silid. Naiwan si Wilma na mag-isa kasama ang lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon ay napatunayang isa lamang palang mapanirang bagyo. Inilabas niya muli ang telepono at muling binasa ang mensahe. Sa bawat pagbasa, ang sakit ay napapalitan ng isang kakaibang init, isang galit na matagal niyang kinimkim, isang apoy na nagsisimulang magliyab sa gitna ng kanyang pagkatao. Hindi na siya iiyak. Ang mga luha ay para sa mga mahihina. At sa gabing ito, napagtanto ni Wilma na wala ng puwang ang kahinaan sa kanyang buhay. Habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paggalaw ng dibdib ni Donnie sa paghinga, isang mapait na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Wilma. Bukas, itutuloy niya ang kasal, pero hindi bilang isang biktima na iaalay sa altar. Lumabas si Wilma ng ospital habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa kanyang dating pagkatao. Sa gitna ng dilim at ingay ng ulan, kinuha niya ang kanyang sariling telepono at may tinawagan. Hello? Luis? Kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na. Ang boses ni Wilma ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing matatag ng bakal at kasing lamig ng gabi. Habang naghihintay siya sa gilid ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang mga ilaw nito
ay tila mga matang nagmamasid sa dilim. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At sapat ba ang tatapang ni Wilma upang harapin ang mas malalim pang sikretong nakatago sa likod ng marangyang pangalan ng mga ilustre? Ang patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang ayaw tumigil sa pagdaloy, malabo at malamig. Katulad ng kinabukasang naghihintay kay Wilma. Sa loob ng tahimik na sasakyan ni Luis, ang tanging naririnig ay ang banayad na pag-ugong ng makina at ang mabigat na paghinga ng dalaga. Nakatingin siya sa labas, sa mga ilaw ng kalsada na nagmimistulang mga bahid ng kulay sa gitna ng kadiliman. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, Wilma. Hindi mo kailangang bumalik sa mansyon kung natatakot ka. Ang basag na katahimikan ni Luis ay may dalang init na matagal nang hindi nararamdaman ni Wilma. Umiling ng dahan-dahan si Wilma. Kailangan kong bumalik, Luis. Kung hindi ako sisipot, mas lalo nilang gagamitin ang utang na loob ko laban sa akin. Hindi pa ako tapos. Habang binabaybay nila ang daan, ang isip ni Wilma ay tila isang lumang pelikula na bumalik sa 5 taon na ang nakalilipas. Malinaw pa sa kanyang gunita ang araw ng libing ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng matinding kahirapan at kawalan ng pag-asa, dumating si Doña Consolacion na parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Binayaran nito ang lahat ng utang sa ospital, ang kabaong, at ang lupang pinaglibingan. Noong mga sandaling iyon, ang akala ni Wilma ay isang dalisay na kabutihan ang kanyang natanggap. Huwag kang mag-alala, iha. Ituturing kitang sarili kong anak. Dito ka na sa amin tumira at bilang kapalit, tulungan mo kami sa pagpapatakbo ng aming mga negosyo. Ang mga salitang yon ng Donya ang naging mitya ng kanyang pagkakatali. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, ang kabaitang iyon ay unti-unting naging isang tanikala. Naging tagapamahala siya ng kanilang mga accounts, tagatahi ng kanilang mga damit, at tagasunod sa bawat utos nang walang kahit anong sweldo. Ang bawat sentimong ibinibigay sa kanya ay laging may kasamang paalala kung magkano ang ginastos ng mga ilustre para sa kanyang pamilya. Ang pag-ibig ni Donnie ay tila naging huling bahagi ng bitag. Isang pangakong magbibigay sa kanya ng tunay na pamilya. Ngunit isa rin palang paraan upang habang buhay siyang manatiling alipin sa ilalim ng pangalang ilustre. Alam mo, Wilma, muling pagsasalita ni Luis habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan upang hayaan mong tapakan ang iyong pagkatao. Ang tunay na tulong ay walang hinihinging kapalit na kaluluwa. Nakarating sila sa tapat ng mansyon. Ang malalaking bakal na pinto ay tila mga biktima ng oras. May mga kalawang na pilit itinatago ng bagong pintura. Nagpasalamat si Wilma at dahan-dahang bumaba. Pumasok siya sa loob ng bahay ng parang isang anino. Pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay. Paakyat na sana siya sa hagdan nang mapansin niyang bukas ang pinto ng silid-aklatan. Naroon si Frida, may kausap sa telepono at tila masayang-masaya. Ang boses nito ay puno ng excitement na hindi akma sa sitwasyon ng kanyang kapatid na nasa ospital. Yes, attorney. Siguraduhin mong mabilis ang proseso. Kapag natapos na ang kasal bukas at nakuha na namin ang pirma ni Wilma sa mga waiver, ituloy na natin ang bentahan ng lupa sa Divisoria. Hindi alam ng babaeng iyan na ang lupang kinatatayuan ng shop niya ay matagal nang nakasangla sa amin. Kapag naibenta na yon, sapat na ang pera para mabayaran ang mga utang ni Mama sa kasino at makakalipat na kami sa bagong kondo. Ang tawa ni Frida ay parang isang kislap ng kidlat na nagbigay linaw sa lahat. Napahawak si Wilma sa railings ng hagdan. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama, ang tanging pamanang iniwan sa kanya na akala niya ay ligtas dahil sa tulong ng mga ilustre, ay nakatakda na palang nakawin sa kanya sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang matinding pait ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Hindi lamang pala siya isang con artist na biktima ng pag-ibig, kundi isang target
ng isang malaking nakawan ng pagkakakilanlan at ari-arian. Dahan-dahang kinapan ni Wilma ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang itim na telepono ni Donnie at ang kanyang sariling cellphone. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang boses na bumubulong. Tama na, hindi na ako magpapagamit. Bumalik siya sa kanyang silid at isinara ang pinto nang walang tunog. Tumingin siya sa bintana kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila, ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang mag-ipon ng lakas. Sino nga ba ang tunay na may utang sa pamilyang ito? At ano ang gagawin ni Wilma kapag nalaman niyang ang pagkamatay ng kanyang ama ay may kinalaman din sa mga taong tinawag niyang pamilya sa loob ng 5 taon? Napakatalino mo talaga, Mama. Isang pirma lang bukas. At sa atin na ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Santos. Hindi na natin kailangang magmakaawa sa bangko dahil ang perang galing sa pinagbentahan ng lupa sa Divisoria ang magliligtas sa ating pangalan. Ang boses ni Frida ay puno ng kagalakan, isang tunog na parang mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Wilma. Nakatayo ang dalaga sa labas ng silid-bihisan, ilang pulgada lamang ang layo mula sa pinto. Narito siya upang kunin ang barong na naiwan niya kanina, ngunit tila ang tadhana mismo ang nagdala sa kanya rito upang marinig ang katotohanang mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya sa ospital. Dapat lang, Frida, pagkatapos nating patuluyin ang ranch na yan sa mansyon na ito, dapat lang nabayaran niya tayo ng sapat. Akala niya siguro ay mahal siya ni Donnie. Ang totoo, si Donnie pa ang nakaisip na gawin siyang garantor sa lahat ng utang natin bago pa man mangyari ang aksidente. He's a genius, just like me. Ang tawa ni Doña Consolacion ay malamig, walang bakas ng konsensya. Kahit nakaratay siya ngayon, ang kasal na ito ang magsisilbing huling hantungan ng kabobohan ni Wilma. Sa labas ng pinto, naramdaman ni Wilma ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Ang barong na yakap niya, ang disenyong binuo niya sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bawat tahi na sumisimbolo sa kanyang pag-asa, ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat salita ng mag-ina ay parang mga martilyo na dumudurog sa kanyang puso hanggang sa ito ay maging abo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ng hikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang matalim na liwanag ng determinasyon. Inabot niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Sa isang marahang pagpindot sa screen, nagsimulang umandar ang voice recorder. Pero Mama, paano kung biglang magising si Donnie at ayaw na niyang ituloy ang plano? Tanong ni Frida. Huwag kang mag-alala. Ang mga doktor ay nasa ilalim ng kontrol ko. Ang mahalaga ay makuha natin ang pirma ni Wilma sa wedding contract at sa mga power of attorney na inihanda ni Attorney Castro. Pagkatapos noon, pwede na nating itapon ang babaeng iyan pabalik sa lansangan kung saan siya nanggaling. Wala siyang laban. Utang na loob niya sa atin ang lahat at gagamitin natin iyon hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Nanigas ang katawan ni Wilma habang nakikinig. Ang bawat segundo ng recording ay katumbas ng bawat taon ng kanyang paninilbihan na nauwi sa wala. Ang pag-ibig na inakala niyang kanlungan ay isa palang malawak na hukay na inihanda para sa kanya. Ang mga ilustre ay hindi mga tagapagligtas. Sila ay mga buwitre na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Tinitiyak na walang anumang tunog ang makukuha ng kanilang atensyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila paglayo na rin sa kanyang dating sarili. Ang Wilma na mahina, ang Wilma na sunod-sunuran, ang Wilma na naniniwalang ang kabaitan ay laging sinusuklian ng kabaitan. Pagdating niya sa madilim na sulok ng hallway, pinindot niya ang stop sa recording. Pinakinggan niya ang kanyang sariling mabigat na paghinga. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na ngayon ay nag-aalab sa kanyang dibdib.
Tiningnan niya ang barong na hawak niya. Ang disenyong bordado ng gintong hibla ay tila naging mga kadenang nakapalupot sa kanya. Sa isang mabilis na desisyon, kinuha niya ang isang maliit na gunting mula sa kanyang sewing kit na laging dala. Hindi niya ginupit ang tela, kundi isang maliit na bahagi ng etiketa sa loob kung saan nakasulat ang pangalang ilustre. Ang pangalang ito ay hindi kailanman magiging akin. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, nadaanan niya ang isang malaking salamin sa hallway. Huminto siya at tiningnan ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang dating mapagkumbabang kislap ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Bukas, ang lahat ay nakatingin sa kanya. Bukas, ang buong bansa ay manonood sa pag-iisang dibdib ng isang ilustre at ng isang hamak na santos. Ngunit ang hindi nila alam, ang altar na kanilang inihanda ay hindi magiging lugar ng sumpaan, kundi isang entablado para sa isang pagbubunyag na yayanig sa kanilang marangyang mundo. Isang malakas na kulog ang gumimbal sa katahimikan ng mansyon na tila sumasang-ayon sa balak ni Wilma. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang takot ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung malaman nila ang tungkol sa recording bago pa sumapit ang bukas? At sino ang misteryosong lalaking nakita niyang palihim na pumasok sa opisina ni Doña Consolacion habang siya ay papaalis? Bukas, ililibing ko na ang babaeng naniwala sa inyong lahat. Ang bulong na ito ni Wilma sa kanyang sarili ay tila isang panata na binitawan sa gitna ng hating gabi. Nakatayo siya sa harap ng kanyang wedding gown, isang napakaganda at marangyang puting damit na tila isang buhay na rebulto sa gitna ng kanyang maliit na silid. Ang bawat lace, ang bawat kristal na nakatahi rito ay simbolo ng kanyang mga pangarap na ngayon ay naging mga abo na lamang. Ang damit na dapat ay magdadala sa kanya sa kaligayahan ay tila naging isang puting kabaong para sa kanyang natitirang pagkatao. Dahan-dahan niyang hinawakan ng tela. Ang lamig nito ay gumuhit sa kanyang mga daliri. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga kamay nitong magaspang dahil sa pagtatrabaho sa kanilang maliit na patahian sa Divisoria. Kung narito lang sana ang kanyang ama, tiyak na kukunin siya nito at ilalayo sa impyernong ito. Ngunit wala na ang kanyang ama at ang tanging alaala nito, ang lupa at ang dangal ng kanilang pamilya, ay kasalukuyang ninanakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng isang marahang pagkatok. Hindi pa man nakakasagot si Wilma ay bumukas na ang pinto. Pumasok si Frida, may daladalang isang baso ng gatas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalaga. Uminom ka nito, Wilma. Kailangan mong makatulog ng mahimbing para hindi magmukhang puyat ang mga mata mo bukas. Make sure you look perfect, okay? Maraming VIP guests ang darating and we don't want them to think na napipilitan ka lang. Ang sabi ni Frida habang inilalapag ang baso sa tabi ng kama. Tinitigan ni Wilma ang gatas. Isang hinala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng narinig niya, paano pa siya magtitiwala sa anumang ibinibigay ng pamilyang ito? Salamat, Frida. Mauna ka na, iinumin ko ito mamaya. Mahinang sagot ni Wilma. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Good. At isa pa, huwag mo nang isipin ang mga narinig mo sa ospital. Stress lang yun ni Mama. Just focus on being the new Mrs. Illustre. Isipin mo na lang, from being a nobody in Divisoria, magiging part ka na ng elite society. Malaking utang na loob mo yan sa amin, Wilma. Dagdag pa ni Frida bago tuluyang lumabas at isara ang pinto. Nang masiguro ni Wilma na wala na ang anino ni Frida, mabilis niyang kinuha ang baso at ibinuhos ang laman nito sa bintana. Pinanood niyang humalo ang puting likido sa basang lupa ng hardin. Hindi siya papayag na mahulog sa anuman nilang balak. Sa kanyang pagtalikod, napansin niya ang isang piraso ng papel
na nalaglag mula sa bulsa ni Frida nang pumasok ito kanina. Dinampot niya ito at binuksan sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isa itong deed of absolute sale para sa lupa nila sa Divisoria. Ang pirma ng kanyang ama ay naroon, ngunit sa isang tingin pa lamang ni Wilma ay alam niyang peke ito. Ang petsang nakasulat ay noong nakaraang buwan lamang. Matagal nang patay ang kanyang tatay para makapirma sa anumang dokumento. Ang galit na kanina ay parang baga lamang ay biglang naging isang malaking sunog. Ang mga ilustre ay hindi lamang mga mandaraya. Sila ay mga kriminal. Ginamit nila ang pagkamatay ng kanyang ama upang manipulahin ang lahat ng ari-arian nito. Kinuha ni Wilma ang kanyang maliit na gunting. Lumapit siya sa kanyang wedding gown. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay napapalitan ng isang kakaibang lakas. Hindi siya tatakas, hindi siya magtatago. Kung gusto nila ng isang palabas, ibibigay niya sa kanila ang isang trahedya na hindi nila malilimutan. Dahan-dahan niyang itinaas ang gunting sa tapat ng kanyang mahabang puting belo. Sa isang mabilis at tahimik na paggalaw, ginupit niya ang dulo nito. Ang pagkaputol ng tela ay tila pagkaputol na rin ng huling hibla ng kanyang pagiging martir. Bukas, hindi kasalang mangyayari. Bulong niya habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Bukas, sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingan ninyo ay magiging parusa ninyo. Kinuha niya ang kanyang lumang panyo, ang tanging alaala ng kanyang ina na may amoy pa rin ng kinalakihan niyang tahanan. Idinikit niya ito sa kanyang puso, humihingi ng lakas sa mga namayapa niyang magulang. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang kakaibang tunog ang naririnig niya mula sa silid ni Doña Consolacion sa kabilang dulo ng hallway. Isang boses ng lalaki, ang misteryosong lalaking nakita niya kanina. Sigurado ka ba na hindi siya makakahalata? Ang attorney ay handa na para sa pirma niya bukas sa harap ng maraming saksi. Kapag nangyari iyon, wala na siyang magagawa kahit malaman pa niya ang totoo. Nanlaki ang mga mata ni Wilma. Ang boses na yon, pamilyar ang boses na yon. Hindi ito boses ng isang abogado. Ito ay ang boses ni Donnie. Namatay ba talaga ang kanyang magiging asawa sa ospital? O ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking palabas upang pasunurin siya sa kanilang kagustuhan? Ang bawat hakbang ni Wilma sa mahabang pasilyo ng simbahan ay tila isang paglakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang amoy ng mga bulaklak na puting liryo na dapat ay simbolo ng kapurihan ay tila naging amoy ng kamatayan sa kanyang pang-amoy. Sa likod ng kanyang makapal na belo, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa altar, kundi sa kawalan. Ang bigat ng kanyang gown ay tila sapat na upang ibaon siya sa ilalim ng marmol na sahig ng San Agustin Church. Sa dulo ng altar nakita niya si Donnie. Nakaupo ito sa isang wheelchair mo. May benda sa ulo at mukhang mahina. Habang sa gilid ay nakatayo si Doña Consolacion na may suot ng ngiting mapagmalaki. Tila isang reyna na nakamit ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay parang mga kidlat na nagpapatindi sa tensyong nararamdaman ni Wilma. Nang makarating siya sa harap ng altar, hinawakan ni Doña Consolacion ang kanyang kamay upang ibigay kay Donnie. Ang haplos ng matanda ay kasing lamig ng bangkay. Ngumiti ka, Wilma. Maraming nanonood. Huwag mong sisirain ang pangalan namin sa huling pagkakataon. Bulong ng Donya na tanging siya lang ang nakarinig. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Malabo at malayo sa pandinig ni Wilma. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na pilit na binabasag ang kanyang mga ribs upang makalabas. Ramdam niya sa kanyang bulsa ang cellphone na nakakonekta sa sistem ng simbahan. Isang planong binuo nila ni Luis sa loob ng ilang oras na puno ng panganib.
Dumating ang sandaling kinatatakutan at hinihintay ng lahat. Wilhelmina Santos, ang tinig ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Tinatanggap mo ba si Donnie Ilustre bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan? Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging nakabibingi. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa dalagang nasa likod ng puting belo. Hinawakan ni Doña Consolacion ng mahigpit ang braso ni Wilma, isang babala na baon hanggang buto. Dahan-dahang itinaas ni Wilma ang kanyang kamay at hinawi ang belo. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng luha, kundi ng isang puot na matagal nang nanahimik. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Consolacion bago bumaling sa pari. Hindi. Ang sagot ni Wilma ay malinaw, matatag, at kasing talim ng kidlat. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng simbahan. Ang mga bisita ay napasinghap at ang mga reporter ay mabilis na nagunahan sa pagkuha ng anggulo. Namutla si Doña Consolacion. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit. Anong kabaliwan ito, Wilma? Sigaw ng matanda. Pilit na pinipigilan ang eskandalo. Sa halip na sumagot, kinuha ni Wilma ang kanyang telepono at pinindot ang play. Sa isang saglit, ang marangyang sound system ng simbahan na dapat ay para sa mga banal na awitin ay naging saksi sa isang kasuklam-suklam na katotohanan. Kahit nakaratay siya ngayon, ang kasal na ito ang magsisilbing huling hantungan ng kabubuhan ni Wilma. Wala siyang laban. Utang na loob niya sa atin ang lahat. At gagamitin natin iyon hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Ang mga tao ay tila naging mga estatwa sa sobrang gulat. Ang recording ay nagpatuloy, inilalantad ang bawat detalye ng plano nilang pagnanakaw sa lupa ni Wilma at ang paggamit sa kanya bilang garantor sa kanilang mga utang. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Kinuha ni Wilma ang barong Tagalog na dala niya, ang barong na may mantsa ng dugo mula sa kanyang nasugatang daliri at ang pait ng kanyang mga luha. Ibinato niya ito ng buong lakas sa paanan ni Donnie. Ang pamilyang Ilustre ay hindi karapat-dapat sa kahit isang hibla ng aking pagkatao. Sigaw ni Wilma. Ang kanyang boses ay puno ng pait at tagumpay. Ang akala ninyo ay mahina ako dahil sa utang na loob? Ang utang na loob ay hindi lisensya para maging alipin. Tapos na ang panahong yumuyuko ako sa inyong mga kasinungalingan. Lumapit si Luis mula sa mga upuan, handang protektahan si Wilma. Galit na tumayo si Doña Consolacion. Nakalimutan ng kanyang poise at sinubukang sampalin muli si Wilma. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nasalo ni Wilma ang kamay ng matanda. Hinding-hindi mo na ako masasaktan muli. Ang bulong ni Wilma ay sapat na upang manginig ang Donya sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang media ay nagkakagulo at ang mga Ilustre ay pilit na nagtatago ng kanilang mga mukha, isang bagay ang nakita ni Wilma sa dulo ng simbahan. Ang misteryosong lalaki kanina ay nakatayo doon. May hawak na isang envelope at dahan-dahang tumango sa kanya. Sino ang lalaking ito at ano ang nilalaman ng envelope na tila mas mahalaga pa sa iskandalong kasalukuyang nagaganap? Tumalikod si Wilma sa altar nang may taas noo. Habang naglalakad siya palabas ng simbahan, ang kanyang mahabang belo ay kinaladkad niya sa sahig, tila isang basahan na wala ng halaga. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang isang bigat na dahan-dahang nawawala. Gayunpaman, sa labas ng pintuan ng simbahan, hindi lamang kalayaan ang naghihintay sa kanya. Isang grupo ng mga pulis ang nakatayo doon at ang kanilang mga posas ay nakaturo sa isang tao. Si Wilma ba ang kanilang darakpin dahil sa paninirang puri? O ang mga Ilustre na ang oras ng paniningil ay dumating na? Ipakulong ang babaeng iyan. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang mga alahas ng pamilya Ilustre.
Ang sigaw ni Doña Consolacion ay yumanig sa loob ng katedral, bumasag sa bulungan ng mga tao na tila isang huling hirit ng isang sugatang halimaw. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng retoke at kolorete, ay ngayon ay naging kasing pangit ng kanyang budhi. Itinuro niya si Wilma sa harap ng mga pulis na naglalakad papasok. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit at desperasyon. Si Wilma, na noon ay nasa pintuan na sana ng kanyang kalayaan, ay napatigil. Ang bawat flash ng kamera ay tila mga panaksak na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Tumingin siya sa mga pulis, pagkatapos ay sa matandang babaeng minsan niyang tinawag na Mama. Walang bakas ng takot sa mga mata ng dalaga, tanging isang malalim na pagkadismaya sa kung gaano kababa ang kayang gawin ng isang tao upang isalba ang sariling pangalan. Wala akong ninanakaw sa inyo, Doña Consolacion. Ang boses ni Wilma ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim na hindi matatawaran. Kung mayroon mang magnanakaw sa silid na ito, hindi ako yon. Huwag kang magmalinis, sabat ni Frida, na ngayon ay tila isang asong ulol na sumusuporta sa kanyang ina. Nakita ng mga katulong na may kinuha ka sa silid ni Mama kagabi. Ang aming heirloom necklace, ang korona ng pamilya Ilustre. Nasaan ang mga iyon? Sa gitna ng tensyon, lumapit ang mga pulis kay Wilma. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang braso ng dalaga, humarang si Luis. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang pader. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Officer, bago ninyo gawin ang anumang hakbang, siguraduhin ninyong mayroon kayong matibay na ebidensya at search warrant, ang malamig na wika ng abogado. Dahil kung wala, ang pamilya Ilustre ang mananagot sa maling paratang at illegal detention. Habang nagtatalo ang mga panig, mabilis na sumakay si Doña Consolacion sa kanyang sasakyan at nag-utos sa kanyang mga tauhan sa mansyon. Umuwi kayo ngayon din. Itapon ninyo ang lahat ng basurang pag-aari ng babaeng iyan sa gitna ng kalsada. Huwag kayong magtitira kahit isang hibla. Ipakita ninyo sa buong mundo kung saan nararapat ang mga taong walang utang na loob. Pagkalipas ng ilang oras, sa harap ng marangyang mansyon ng mga Ilustre, isang masakit na tanawin ang bumungad kay Wilma. Ang ulan na kanina ay tumila na, ay muling bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang muling pagkadapa. Ang kanyang mga lumang damit, ang kanyang mga sewing kit, at ang pinakaingatan niyang kagamitan, ang lumang makina ng kanyang ama, ay nakatambak sa gitna ng putikan sa labas ng gate. Ang mga ito ay tila mga bangkay ng kanyang nakaraan na walang habas na itinapon. Nakita ni Wilma ang kanyang mga burda, ang mga disenyong pinagpuyatan niya, na ngayon ay tinatapak-tapakan ng mga tauhan ni Doña Consolacion habang inilalabas ang mga ito. Iyan ang nararapat sa iyo, Wilma Santos. Sigaw ni Frida mula sa balcony ng mansyon. May hawak na baso ng alak habang tumatawa. Mula sa putik, babalik ka sa putik. Ang akala mo ba ay nanalo ka na dahil sa recording na yon? Ngayon, wala kang bahay, wala kang pera, at wala kang kahit anong ari-arian. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Dahan-dahang lumapit si Wilma sa kanyang lumang makina na ngayon ay nakatagilid sa kalsada. Ang bawat gasgas sa bakal nito ay tila sugat sa kanyang sariling balat. Nilunod niya ang kanyang hikbi sa ingay ng ulan. Lumuhod siya sa gitna ng putikan. Pilit na itinatayo ang makina na tanging pamanang iniwan sa kanya ng kanyang ama. Sa bawat paghawak niya sa malamig na bakal, nararamdaman niya ang pait ng kawalan ng katarungan. Ang mga Ilustre ay hindi lamang kinuha ang kanyang kinabukasan, pilit nilang binubura ang kanyang nakaraan. Lumapit si Luis at pinayungan siya, ngunit hindi nito kayang takpan ng lamig na nananalaytay sa puso ni Wilma. Umalis na tayo rito, Wilma. Hindi ito ang hantungan mo, bulong ni Luis. Tumayo si Wilma, basa ang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang panibagong determinasyon. Hindi na siya ang Wilma na iiyak,
dahil itinapon ang kanyang mga gamit. Siya na ang Wilma na gagamit ng bawat piraso ng kanyang natirang lakas upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Luis! Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Sabi mo may hawak kang alas laban sa kanila. Ipakita mo sa akin. Ngayon na. Bago pa makasagot si Luis, isang matandang babaeng katulong mula sa loob ng mansyon ang palihim na lumapit sa gate. May iniabot itong maliit at basang notebook kay Wilma. Wilma? Iha, ito lang ang naisalba ko bago nila sunugin ang mga gamit mo sa kwarto. Bulong ng matanda na may takot sa mga mata. Ang journal ng tatay mo. Narito ang katotohanan kung bakit siya namatay. Nanlaki ang mga mata ni Wilma. Binuksan niya ang notebook sa ilalim ng ulan. Ang unang pahinang nabasa niya ay naglalaman ng isang pangalang hindi niya inaasahan. Ang pangalan ng ama ni Luis. Ano ang kinalaman ng pamilya ni Luis sa trahedyang sinapit ng ama ni Wilma? At bakit tila ang bawat tulong na natatanggap niya ay may kasamang mas malalim pang lihim na maaring muling dumurog sa kanyang puso? Ang lamig ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Wilma, ngunit mas masakit ang bawat salitang nakasulat sa basang journal na hawak niya. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa ang suot na wedding gown na ngayon ay puno na ng putik at dumi. Ang marangyang tela na simbolo sana ng bagong buhay ay nagmukhang basahan na itinapon sa gilid ng imbornal. Wilma, halika na. Hindi ka pwedeng manatili rito, baka magkasakit ka. Ang boses ni Luis ay puno ng pag-aalala habang pilit niyang pinapayungan ang dalaga. Dahan-dahang liningon ni Wilma ang abogado. Sa unang pagkakataon, hindi pagtitiwala ang nakita sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagdududa. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa journal ng kanyang ama. Ayon sa huling sinulat doon, ang ama ni Luis ang nag-audit sa mga dokumento ng pamilya Santos bago ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Isang audit na naging daan upang makuha ng mga ilustre ang lahat ng kanilang ari-arian. Bakit mo ako tinutulungan, Luis? Ang tanong ni Wilma ay malamig pa sa ulan. Dahil ba sa konsensya? O dahil ba may kailangan ka ring itago gaya ng pamilya ilustre? Natigilan si Luis. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng kalsada. Tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan ng isang mabigat na sikreto. Hindi ngayon ang oras para sa mga tanong na yan, Wilma. Ang mahalaga ay mailigtas ka natin sa kapahamakan. Ligtas? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wilma. Wala na akong bahay. Wala na akong pera. At ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ay tila may kinalaman sa pagkawasak ng pamilya ko. Saan mo ako dadalhin? Sa isa pang bitag. Sa kabila ng panghihina, pilit na itinayo ni Wilma ang kanyang sarili. Ayaw niyang sumama sa magarang sasakyan ni Luis. Sa halip, hinila niya ang kanyang lumang makina, ang mabigat na bakal na tanging natitirang piraso ng kanyang dangal. Bawat hila niya sa putikan ay parang paghila sa sarili niyang bangkay. Ngunit hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya sa isang maliit at barong-barong na bahay sa dulo ng kalsada. Doon nakatira si Aling Rosa, ang matandang mananahi na dati nilang katulong sa patahian sa Divisoria. Nang makita ng matanda ang kalagayan ni Wilma, mabilis itong lumabas at niyakap ang dalaga. Diyos ko, Wilma, anong ginawa nila sa'yo? Ang hikbi ni Aling Rosa ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Pinatuloy ni Wilma ang matanda sa loob. Sa ilalim ng isang maliit na bumbilya na kumukurap-kurap, naupo si Wilma sa isang lumang kahoy na silya. Ang tubig mula sa kanyang damit ay bumubuo ng isang lawa sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Kinuha niya ang journal at maingat na pinunasan ang mga pahina. Aling Rosa! Tawag ni Wilma. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at gutom. Alam mo ba ang tungkol sa huling proyekto ni tatay bago siya mamatay? Bakit nakasulat dito ang pangalan ng tatay ni Luis? Napatingin si Aling Rosa sa journal at ang takot sa kanyang mga mata
ay sapat na upang kumpirmahin ang hinala ni Wilma. Ang tatay ni Luis, siya ang huling kausap ng tatay mo bago ang atake sa puso. Sabi nila, may dinalang mga dokumento ang abogado na nagpapatunay na ang lahat ng lupa ninyo ay nakasanla na sa mga ilustre. Pero alam naming lahat na bayad na yon, Wilma. Nanlamig ang buong pagkatao ni Wilma. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang pamilya ilustre ay hindi lamang basta sakim. Sila ay mga mamamatay tao sa paraang legal. At ang lalaking kasama niya kanina, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay maaaring ang susi sa huling pako sa kanyang kabaong. Binuksan ni Wilma ang huling pahina ng journal. May isang maliit na susi na nakadikit doon sa pamamagitan ng isang scotch tape. Sa ibaba nito ay may nakasulat na address. Isang lumang bodega sa likod ng palengke ng Divisoria. Ito ang huling pag-asa ko, bulong ni Wilma habang hinahawakan ng susi. Sa labas, nakita ni Wilma sa bintana na nananatiling nakaparada ang sasakyan ni Luis. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa bahay ni Aling Rosa. Tila nagmamasid, tila naghihintay. Isang anino ang lumabas mula sa sasakyan at tumayo sa ilalim ng ulan. Si Luis, na hindi umaalis kahit itaboy siya. Bakit hindi siya umaalis? Dahil ba mahal niya si Wilma? O dahil kailangan niyang makuha ang journal bago pa malaman ng dalaga ang buong katotohanan tungkol sa kanyang sariling ama? Kinuha ni Wilma ang kanyang gunting at dahan-dahang pinutol ang mahahabang laylayan ng kanyang wedding gown hanggang sa ito ay maging isang simpleng puting damit na hanggang tuhod. Hindi na siya ang bride na takot sa ulan. Siya na ang sundalo na handang sumabak sa sariling giyera. Bukas, sabi ni Wilma habang nakatingin kay Luis mula sa dilim. Bukas, malalaman ko kung sino ka talaga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang malakas na katok ang bumasag sa pinto ng barong-barong ni Aling Rosa. Hindi ito si Luis. Ang mga tinig sa labas ay magaspang at puno ng banta. Wilma Santos, lumabas ka riyan. May warrant of arrest kami para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Hindi tumitigil ang mga ilustre. Gusto nilang mabulok si Wilma sa loob ng rehas bago pa niya mabuksan ang pintuan ng katotohanan. Sumuko ka na, Wilma. Wala ka nang matatakbuhan. Alam naming nasa loob ka. Ang boses ng mga pulis ay humahalo sa hagupit ng hangin at ulan sa labas ng barong-barong ni Aling Rosa. Ang marupok na pinto na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ay tila guguho sa bawat malakas na pagtulak mula sa labas. Sa loob, nanlalamig ang mga kamay ni Wilma habang mahigpit niyang yakap ang journal ng kanyang ama at ang misteryosong susi. Diyos ko, Wilma, anong gagawin natin? Ang bulong ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Habang nakatitig sa pintong, tila anumang sandali ay bibigay na. Bago pa man makasagot si Wilma, isang pamilyar at matatag na boses ang narinig mula sa labas. Sapat na upang patahimikin ang kaguluhan. Sergeant Mendoza, itigil ninyo yan. Ang warrant na hawak ninyo ay walang lagda ng tamang hukom. Isang pananakot lamang yan. Nalabag sa batas, si Luis. Dahan-dahang sumilip si Wilma sa siwang ng bintana. Nakatayo si Luis sa pagitan ng mga pulis at ng pintuan ng bahay. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay kasing matatag ng isang pader. Ang kanyang mga mata ay walang takot na nakatitig sa mga armadong lalaki. Attorney Ilustre, huwag po kayong makialam dito. May utos kami mula sa itaas. Sagot ng pulis. Ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa boses nito. Kung gayon, sabihin mo sa itaas na ang abogadong kaharap mo ay handang magsampa ng kasong harassment at grave abuse of authority ngayon din. Alice, ang utos ni Luis ay tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali ng tensyon, dahan-dahang umurong ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga bota sa putikan ay unti-unting naglaho, kasunod ng pag-alis ng kanilang sasakyan.
Doon lamang nakahinga ng maluwag si Wilma. Bumukas ang pinto at pumasok si Luis. Ang kanyang buhok ay basa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit ang unang hinanap ng kanyang tingin ay si Wilma. Ligtas ka na, Wilma. Hindi ka nila pwedeng galawin habang narito ako. Ang boses niya ay malambot, malayo sa awtoridad, na ipinakita niya sa labas. Ngunit hindi lumapit si Wilma. Nanatili siyang nakatayo sa madilim na sulok. Ang journal ay nakatago sa kanyang likuran. Ang bawat salitang nakasulat sa journal tungkol sa ama ni Luis ay tila isang pader na muling nabuo sa pagitan nila. Bakit mo ginagawa ito, Luis? Tanong ni Wilma. Ang kanyang tinig ay may halong pait. Dahil ba gusto mong protektahan ang pamilya mo? O dahil natatakot ka sa kung anong matutuklasan ko? Napabuntong hininga si Luis. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit tumigil nang makitang umatras si Wilma. Alam ko ang nakasulat sa journal na yan, Wilma. Alam ko ang ginawa ng tatay ko sa pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Wilma. Alam mo? At hinayaan mo lang. Hinayaan mong tawagin kitang kaibigan habang alam mong ang pamilya mo ang dahilan ng paghihirap ng tatay ko. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Mabilis na sagot ni Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ginugol ko ang buhay ko sa pag-aaral ng batas para maituwid ang mga pagkakamali ng mga ilustre. Hindi ako katulad nila, Wilma. At hinding-hindi ako papayag na saktan ka nila ulit. Inabot ni Luis ang isang envelope kay Wilma. Ito ang mga dokumentong kailangan natin para simulan ang kaso laban kay Doña Consolacion. Hindi lamang ito tungkol sa pagnanakaw ng lupa. Ito ay tungkol sa malawakang fraud na ginawa nila sa loob ng maraming dekada. Pero kailangan nating mahanap ang orihinal na ledger. At naniniwala akong alam mo kung nasaan iyon. Tumingin si Wilma sa susi na hawak niya. Ang tiwala niya ay basag na. Ngunit alam niyang, sa sandaling ito, ang tanging paraan upang makamit ang katarungan ay ang sumugal. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, pagpapatuloy ni Luis. May isang maliit na apartment ako sa kabilang distrito na hindi alam ng mga ilustre. Doon tayo magpaplano. Sumama si Wilma, hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa pangangailangan. Habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada, walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Nang makarating sila sa apartment, agad na inihanda ni Luis ang lahat ng kagamitan. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, isang subpena ang biglang bumagsak mula sa ilalim ng pinto ng apartment. Hindi para kay Wilma ang subpena, ito ay para kay Luis. Binasa ni Luis ang papel at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tiningnan niya si Wilma nang may takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi niya ipinakita kahit sa harap ng mga pulis. Wilma, kailangan mong umalis dito. Ngayon din. Ang boses ni Luis ay nanginginig. Bakit? Anong nangyayari? Tanong ni Wilma habang mabilis na kinukuha ang kanyang mga gamit. Inakusahan ako ng donya ng pagkidnap sa'yo, bulong ni Luis habang nakatitig sa labas ng bintana, kung saan makikita ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na dahan-dahang pinaliligiran ang gusali. At ang mas malala, sinasabi nilang pinatay ko si Donnie sa loob ng ospital kanina. Nabitawan ni Wilma ang journal. Si Donnie, patay na. At ang lalaking tanging pag-asa niya ay ngayon ay pinararatangan ng isang krimen na maaring magkulong sa kanya habang buhay. Paano lalaban si Wilma kung ang lahat ng kanyang alas ay isa-isang kinukuha ng mga ilustre? At totoo nga bang wala ng buhay ang lalaking naging mitya ng lahat ng kanyang pasakit? Iposas na ang lalaking yan. Huwag ninyong hahayaang makatakas ang pumatay sa aking anak. Ang tinig ni Doña Consolacion mula sa megaphone ng mga pulis sa labas ng gusali ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na apartment. Ang pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa dingding, nagbibigay ng isang nakapanlulumong anyo sa mukha ni Luis.
Sa loob ng silid nannigas si Wilma. Ang balitang patay na si Donnie ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Kahit gaano kalaki ang galit niya sa lalaki, hindi niya kailanman ninais ang kamatayan nito. Ngunit mas masakit ang katotohanang si Luis, ang tanging taong tumatayo para sa kanya, ang ngayon ay idinadamay sa isang krimeng alam niyang hindi nito magagawa. Luis, kailangan nating tumakas. Hindi pwedeng dito ka lang. Ang boses ni Wilma ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ng abogado. Humarap sa kanya si Luis. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit puno ng lungkot. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Wilma, isang haplos na tila nagbibigay ng huling bilin. Wilma, makinig ka sa akin. Kapag lumabas ako, kukuha ako ng atensyon nila. Gusto kong tumakbo ka sa fire exit sa likod. Huwag kang lilingon. Pumunta ka sa address na nasa journal ng tatay mo. Ang susi na hawak mo, iyon ang tanging paraan para malinis ang pangalan natin. Mahinahong bilin ni Luis. Hindi! Hindi kita iiwan. Gagamitin nila ito para sirain ka. Ang hikbi ni Wilma ay hindi na mapigilan. Mas lalo tayong mawawalan ng laban kung pareho tayong makukulong. Ang boses ni Luis ay naging matatag, kasing patigas ng bakal. Ipagkatiwala mo sa akin ang sandaling ito, Wilma. Utang ko ito sa pamilya mo. Ipadama mo sa kanila na hindi tayo basta-basta susuko. Bago pa makasagot si Wilma, isang malakas na pagtulak sa pinto ang nagpayanig sa buong apartment. Ang mga pulis ay nagsisimula ng pumasok. Mabilis na itinulak ni Luis si Wilma patungo sa madilim na pasilyo ng fire exit. Takbo, Wilma! Takbo! Wala nang nagawa si Wilma kundi ang sumunod. Habang bumababa siya sa kalawanging hagdan ng fire exit, narinig niya ang kaguluhan sa loob ng apartment. Ang tunog ng mga bota, ang pagsigaw ng mga pulis, at ang mahinahong boses ni Luis habang isinusuko ang kanyang sarili. Ang bawat hakbang ni Wilma pababa ay tila pagbaon ng 1,000 tinik sa kanyang puso. Ang lalaking nagsabing poprotektahan siya ay ngayon ay nasa kamay na ng mga kaaway alang-alang sa kanyang kaligtasan. Nakarating si Wilma sa madilim na eskinita sa likod ng gusali. Basang-basa muli siya ng ulan, ang putik ay muling humahalo sa kanyang damit. Ngunit hindi siya tumigil. Tinahak niya ang daan patungo sa Divisoria, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa gitna ng gabi, ang palengke ng Divisoria ay tila isang malaking sementeryo ng mga pangarap. Ang mga saradong stall, ang amoy ng nabubulok na gulay, at ang madidilim na sulok ay tila nagbababala sa kanya. Nahanap niya ang address na nakasulat sa journal, isang lumang bodega na matatagpuan sa pinakasulok ng isang eskinita, malayo sa ingay ng kalsada. Nanginginig ang mga kamay ni Wilma habang inilalabas ang susi. Ang bawat tunog ng bakal na sumasagi sa trangka ay tila isang pagsusumamo sa langit. Sa wakas, bumukas ang pinto. Ang loob ng bodega ay puno ng alikabok at amoy ng lumang papel. Sa gitna ng kadiliman, gumamit si Wilma ng isang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay dumaan sa mga lumang tela, mga sirang makina, at mga kahon ng mga dokumento. Doon, sa ilalim ng isang lumang lamesa, nakita niya ang isang maliit na vault na gawa sa bakal. Gamit ang parehong susi, binuksan niya ang vault. Sa loob nito, nakahiga ang isang makapal na ledger, ang orihinal na talaan ng lahat ng transaksyon ng pamilya Santos at ng pamilya Ilustre. Ngunit hindi lamang iyon ang nahanap niya. May isang sulat na nakalakip sa loob, ang sulat kamay ng kanyang ama, na tila isinulat sa huling sandali ng kanyang buhay. Para kay Wilma, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nakuha na nila ako. Huwag kang magtiwala sa kahit kanino sa kanila, lalo na sa abogadong si Castro. Ang lahat ng kayamanan ng mga Ilustre ay nakatayo sa ibabaw ng dugo ng ating pamilya. Ipakita mo sa mundo ang katotohanan. Niyakap ni Wilma ang ledger. Ang kanyang mga luha
ay pumatak sa mga pahina. Ngunit ang sandali ng kanyang pagdadalamhati ay naputol nang marinig niya ang isang tunog mula sa pintuan ng bodega. Isang anino ang dahan-dahang pumasok. Ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang silweta. Sabi ko na nga ba, dito mo lang dadalhin ang susing iyan. Ang tinig ay pamilyar, ngunit puno ng kasamaan. Si Frida. May hawak siyang baril at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa likod niya ay ang mga tauhan ng mga ilustre na may dalang mga galon ng gasolina. Ibigay mo sa akin ang ledger na yan, Wilma, o masusunog ka kasama ng lahat ng alaala ng basurero mong ama. Ang banta ni Frida ay kasing pait ng kamatayan. Napatayo si Wilma, hawak ang ledger sa kanyang dibdib. Sa gitna ng takot, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Paano nalaman ni Frida ang lugar na ito? At nasaan si Doña Consolacion habang ang lahat ng ito ay nangyayari? Ang bodega ay dahan-dahang napupuno ng amoy ng gasolina. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagbilang patungo sa isang pagsabog na maaring bumura sa lahat ng ebidensya ng katotohanan. Ibigay mo na sa akin ang basurang yan, Wilma. Hindi mo ba nakikita? Wala ka nang kakampi. Si Luis ay nasa kulungan na, si Donnie ay malamig ng bangkay, at ikaw ay abo na lamang sa loob ng ilang minuto. Ang boses ni Frida ay pumalahaw sa loob ng tahimik na bodega, puno ng halakhak na tila sa demonyo. Hawak niya ang isang maliit na lighter. Ang apoy nito ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman, nagbibigay ng isang nakapanlulumong liwanag sa kanyang mukha. Ang amoy ng gasolina ay naging masangsang, nanunuot sa bawat hininga ni Wilma, tila isang sumpa na handang lumamon sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakatayo si Wilma sa gitna ng mga kahon. Ang ledger ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Sa kabila ng takot, may isang kakaibang init na nagsisimulang bumangon sa kanyang kalooban. Isang galit na hindi na kayang supilin ng anumang pananakot. Bakit, Frida? Ang tanong ni Wilma. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bakit kailangang humantong sa ganito? Naging tapat ako sa inyo. Itinuring ko kayong pamilya. Pero ang lahat ng yon, ginamit niyo lang para magnakaw. Pamilya? Don't be so dramatic, Wilma. Hindi ka kailanman naging pamilya. Ang pag-ismid ni Frida ay kasing pait ng lason. You were just a tool, isang kasangkapan na ginamit namin para maisalba ang pangalang ilustre mula sa pagkakabangkarote. Ang tatay mo? He was weak. Akala niya ay matatalo niya si Mama sa legalidad. Pero hindi niya alam na ang lahat ng batas ay nabibili, gaya ng pagbili namin sa katahimikan ng mga pulis ngayon. Isang hakbang ang ginawa ni Frida. Dahan-dahang lumalapit, habang ang mga tauhan niya ay nagsisimula nang magbuhos ng huling galon ng gasolina sa paligid ni Wilma. Ang lupang kinatatayuan mo ngayon ay amin na. Ang lahat ng burda at telang ipinagmamalaki mo ay magiging abo na. Ibigay mo na ang ledger at baka hayaan kitang mabuhay para makitang mabulok si Luis sa kulungan. Dagdag pa ni Frida habang idinidiin ang dulo ng kanyang baril sa sentido ni Wilma. Pumikit si Wilma ng mariin. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang ama. Ang boses nito habang tinuturuan siyang magtahi. Ang pasensya nito sa bawat mali niyang tahi. Wilma, ang hibla ng katotohanan ay hindi kailanman mapuputol. Gaano man ito manipis. Dahan-dahang idinilat ni Wilma ang kanyang mga mata. May isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam mo, Frida, ang akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay. At ano naman yon? Ang kuryosong tanong ni Frida habang dahan-dahang inilalapit ang apoy ng lighter sa isang tumpok ng basang tela. Ang katotohanan na ang bawat transaksyon niyo, ang bawat pagnanakaw niyo, ay hindi lamang nakasulat sa ledger na ito. Ang boses ni Wilma ay naging matatag,
Kasing patigas ng bakal na hawak ng kanyang ama noon. Lahat ng iyon ay may kopya sa cloud storage na kanina ko pa ini-upload gamit ang data ng telepono ko bago ka pumasok. Sa sandaling mabitawan mo ang apoy na yan, ang lahat ng ebidensya ay direktang mapupunta sa mga malalaking news agency sa Maynila. Natigilan si Frida. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang kamay na hawak ang lighter ay nagsimulang manginig. Nagsisinungaling ka. Wala kang alam sa mga ganyang bagay. Isang hamak na mananahi ka lang. Isang mananahi na marunong mag-audit ng inyong mga kasalanan. Sagot ni Wilma. Sige, ituloy mo. Sunugin mo ako. Pero kasama kong liliyab ang buong pangalan ng mga ilustre na pilit ninyong isinasalba. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Hindi ito sirena ng pulis na hawak ni Doña Consolacion. Ito ay mas marami, mas malakas, at tila papalapit sa kanilang kinaroroonan. Anong ginawa mo? Ang galit na sigaw ni Frida habang pilit na kinukuha ang ledger mula kay Wilma. Nagkaroon ng agawan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nabitawan ni Frida ang lighter. Ang maliit na apoy ay lumapat sa gasolina sa sahig. Sa isang iglap, isang malaking pader ng apoy ang bumangon sa pagitan nila. Mama! Ang sigaw ni Frida habang mabilis na tumatakbo palabas. Iniwan ang kanyang mga tauhan at si Wilma sa gitna ng naglalagablab na bodega. Naiwan si Wilma sa loob ng impyernong yon. Ang usok ay nagsisimulang sumakal sa kanyang baga. Niyakap niya ang ledger at pilit na humanap ng labasan, ngunit ang bawat pinto ay nilalamon na ng apoy. Sa gitna ng kanyang pag-ubo, nakita niya ang isang maliit na bintana sa itaas, ngunit masyado itong mataas. Doon, sa gitna ng nagbabadyang kamatayan, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng nagbabagang pader. Wilma! Wilma! Hawakan mo ang kamay ko! Sino ang taong ito na nagtangkang pumasok sa gitna ng nagliliyab na gusali? At kung sakaling makaligtas si Wilma, sapat ba ang ebidensyang hawak niya upang niyang pabagsakin ang kuta ni Doña Consolacion? O ang apoy na ito ang magiging huling saksi sa kanyang pagkatalo? Hindi ka mamatay dito, Wilma. Hindi sa ilalim ng mga kamay ng mga mapanira. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa kanyang imahinasyon. Sa gitna ng makapal at maitim na usok, isang bulto ng tao ang pilit na bumasag sa bintana sa itaas. Ang pagbagsak ng mga bubog ay tila mga kristal na kumikinang sa gitna ng impyerno ng apoy. Isang lalaki ang tumalon pababa, si Manggardo, ang misteryosong lalaking nakita ni Wilma sa simbahan. Ang kanyang mukha ay balot ng basang tela, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na iligtas ang dalaga. Manggardo! Bakit? Bakit kayo narito? Ang ubo ni Wilma ay halos hindi na matapos. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng mainit na abo. Dahil utang ko sa tatay mo ang buhay ko, Wilma. Ngayon, kumapit ka sa akin. Mabilis na binuhat ni Manggardo si Wilma habang mahigpit pa ring yakap ng dalaga ang ledger. Sa isang huling lakas, nagawa nilang makalabas sa isang maliit na lagusan sa likod bago tuluyang gumuho ang bubong ng bodega. Ang tunog ng pagbagsak ng malalaking kahoy ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Napaluhod si Wilma sa basang lupa, malayo na sa init, habang ang ulan ay tila humahalik sa kanyang nasunog na balat. Ang kanyang wedding gown na dati ay puti, ay ngayon ay naging kasing itim ng gabi. Punit-punit at wala ng anyo. Habang naghahabol ng hininga, tiningnan ni Wilma ang naglalagablab na bodega. Ang bawat liyab ng apoy ay tila sumisimbolo sa bawat kasinungalingan ng mga ilustre na ngayon ay dahan-dahang natutupok. Ngunit hindi siya papayag na ang ebidensya ay maging abo. Manggardo, ang ledger, kailangan nating dalhin ito sa mga awtoridad. Ngayon din, ang boses ni Wilma ay paos, ngunit matatag. Hindi tayo sa pulis pupunta, Wilma.
Ang mga pulis sa distrito na ito ay hawak ni Doña Consolacion. Seryosong sagot ni Manggardo. Dadalhin kita sa NBI. Doon ay may mga taong hindi kayang bilhin ng ginto ng mga ilustre. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga ilustre, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng alak. Nakaupo si Doña Consolacion sa kanyang trono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng brandy. Dumating si Frida, hinihingal. Ang kanyang mukha ay may bakas ng abo at takot. "Mama, tapos na. Wala na si Wilma. Wala na ang bodega." Ang bulong ni Frida, pilit na pinapakalma ang sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Mabuti. Sa wakas, ang lahat ng dumi ng nakaraan ay naging abo na. Wala nang makakapigil sa atin na ibenta ang lupang yon sa mga banyaga. Bukas, muling magliliwanag ang pangalan ng mga ilustre. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naputol ng bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang grupo ng mga opisyal na nakauniporme ng itim ang pumasok. Hindi ang mga lokal na pulis na kanilang kinasanayan, kundi ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Sa likod nila, dahan-dahang naglakad papasok ang isang babaeng tila bumangon mula sa mga patay. Si Wilma. Nakasuot pa rin siya ng punit-punit na puting damit. Ang kanyang mukha ay may bakas ng uling at dugo. Ngunit ang kanyang tindig ay mas mataas pa sa anumang tore ng mansyon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang ledger. Ang ebidensyang hindi kailanman naging abo. Ang akala niyo siguro ay madali akong uubusin ng inyong apoy. Ang boses ni Wilma ay umalingaw-ngaw sa marangyang sala. Bawat salita ay tila isang hatol. Pero nakalimutan niyo na ang katotohanan ay hindi nasusunog. Ang bawat pagnanakaw niyo, ang bawat buhay na sinira niyo, ay narito sa loob ng aklat na ito. Namutla si Doña Consolacion. Ang baso sa kanyang kamay ay labong nalaglag at nabasag sa sahig, na lumikha ng isang tunog na tila ang pagbagsak ng kanyang buong imperyo. Walang halaga ang aklat na iyan. Isang katang-isip lang yan ng isang desperadang mananahi. Ang huling hirit ng Donya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi lamang ito aklat, Doña Consolacion, sagot ng pinuno ng mga ahente. Kasama nito ang mga video recording mula sa mga nakatagong kamera sa ospital na nagpapatunay na kayo mismo ang nag-utos na itigil ang paggamot kay Donnie nang malamang wala na siyang silbi sa inyong mga plano. Inakusahan niyo si Attorney Ilustre ng pagpatay. Pero ang totoo, kayo ang pumatay sa sarili ninyong anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Napatingin si Frida sa kanyang ina nang may gulat at kilabot. Ang bawat kasama sa mansyon ay tila naging mga estatwa. Ang karma ay hindi lamang dumating. Ito ay sumabog sa harap ng kanilang mga mukha. Inutusan ng mga ahente na pusasan si Doña Consolacion at Frida. Habang kinakaladkad sila palabas, tumingin si Wilma ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin, ngayon, bayad na ako. At ang paniningil ng langit, nagsisimula pa lamang. Sa labas, nakita ni Wilma ang sasakyang magdadala sa kanya patungo sa presinto kung nasaan si Luis. Ngunit bago siya sumakay, isang huling balita ang ibinulong ni Manggardo sa kanya. Wilma, ang tatay ni Luis. May lihim pa siyang iniwan sa akin. Isang bagay na hindi alam ni Luis at maaaring magpabago sa tingin mo sa kanyang habang buhay. Anong lihim ang tinutukoy ni Manggardo? At handa na ba si Wilma na harapin ang huling piraso ng katotohanan na maaaring muling bumali sa kanyang puso o tuluyang magpagaling dito? Laya ka na, Luis, at kasabay ng paglaya mo ay ang pagtatapos ng paghahari-harian ng iyong ina. Ang boses ni Wilma ay nanginig nang makita niya si Luis na lumalabas mula sa selda. Ang dating makinis at maayos na mukha ng abogado ay may bakas na ng puyat at bigat ng dibdib. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, tila naglaho ang lahat ng dumi
at hirap na pinagdaanan nila sa nakalipas na mga oras. Hindi na napigilan ni Wilma ang kanyang sarili. Lumapit siya at dahan-dahang isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Luis. Ang punit-punit at maitim niyang damit ay dumikit sa malinis na suot ng lalaki, ngunit walang pakialam si Luis. Naramdaman ni Wilma ang marahang paghaplos ng mga kamay nito sa kanyang buhok, isang pagpapadama ng proteksyon na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Donnie. Salamat, Wilma. Salamat dahil hindi ka sumuko. Ang bulong ni Luis ay puno ng emosyon, pero ang hitsura mo, ang mga sugat mo, patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo noong liyaban nila ang bodega. Umangat ang tingin ni Wilma. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga sugat na ito ay maghihilom, Luis. Pero ang katotohanang lumabas na, iyon ang hindi na mabubura kailanman. Sa kabilang bahagi ng presinto, maririnig ang malakas na pagprotesta ni Doña Consolacion. Kahit nasa loob na ng rehas, ang kanyang pagiging mapagmataas ay hindi pa rin natitibag. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa akin. Kilala ninyo kung sino ang mga ilustre. Pakakawalan ninyo kami ngayon din o sisiguraduhin kong mawawalan kayo ng trabaho. Ang sigaw ng Donya ay umaling-aungaw sa buong hallway, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sumusunod sa kanya. Ang mga pulis ay nagpatuloy lamang sa kanilang gawain, tila ba isa na lamang siyang ingay na walang saysay. Si Frida naman ay nakaupo sa sulok ng selda, nakatulala at yakap ang kanyang sariling tuhod. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng pangarap na mamuhay sa ibang bansa, gamit ang perang ninakaw, ay naglaho na parang usok. Ang kanyang marangyang gown ay punit na rin, at ang kanyang mukha ay puno ng luhang humalo sa makapal niyang makeup. Dinala ni Luis si Wilma sa isang tahimik na silid sa loob ng himpilan ng NBI. Doon ay naghihintay si Manggardo, ang lalaking naging susi sa huling piraso ng katotohanan. May hawak siyang isang lumang sobre na may tatak ng isang legal na opisina mula sa nakaraang 2 dekada. Manggardo, ano ang lihim na sinasabi mo tungkol sa tatay ni Luis? Ang tanong ni Wilma habang dahan-dahang iniinom ang mainit na tsaa na ibinigay sa kanya. Huminga ng malalim si Manggardo at tumingin kay Luis. Attorney Luis, ang tatay mo. Si Attorney Lorenzo Ilustre, hindi siya ang kalaban ng tatay mo, Wilma. Noong mga panahong yon, nalaman ni Lorenzo ang madilim na balak ng asawa niyang si Consolacion. Alam niyang gustong kunin ni Consolacion ang lupa ninyo sa Divisoria sa paraang ilegal. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ang tatay ko ang gumawa ng mga pekeng dokumento? Iyon ang ipinalabas ni Doña Consolacion, patuloy ni Manggardo. Pero ang totoo, ang tatay mo ay palihim na gumawa ng isang trust agreement. Inilagay niya ang lahat ng tunay na titulo ng lupa ni Mang Santos sa isang lihim na vault sa bangko, na tanging ikaw lamang, Wilma, ang pwedeng magbukas pagdating ng tamang panahon. Pinrotektahan niya ang pamilya Santos mula sa sarili niyang asawa. Inabot ni Manggardo ang isang dokumento mula sa sobre. Ito ang dahilan kung bakit nag-away ang mga magulang mo, Luis. At ito rin ang dahilan kung bakit biglang namatay ang tatay mo sa isang aksidente sa sasakyan 10 taon na ang nakalilipas. Hindi yon aksidente. Pinutol ang preno ng sasakyan niya dahil ayaw niyang ibigay kay Consolacion ang susi sa vault. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Napaupo si Luis sa labis na gulat. Ang lalaking buong buhay niyang kinamuhian dahil sa akalang pagtataksil nito sa batas, ay siya palang nagbuwis ng buhay upang itama ang mali. Napatingin si Wilma kay Luis. Ang pait na nararamdaman niya para sa pamilya Ilustre ay unti-unting napalitan ng habag. Pareho pala silang biktima ng kasakiman ng isang babae. Ang utang na loob na lagi niyang nararamdaman ay hindi pala sa Donya, kundi sa ama ni Luis na hindi niya man lang napasalamatan. Luis, patawarin mo ako, ang bulong ni Wilma habang hinahawakan ng kamay ng lalaki. Ang akala ko ay pare-pareho kayong lahat.
Humarap sa kanya si Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wilma, ang katarungang ito ay hindi lamang para sa tatay mo. Para rin ito sa tatay ko. Ngayon, tapusin na natin ito. Sa tulong ng ebidensyang ibinigay ni Mang Gardo at ng ledger mula sa bodega, naging mabilis ang usad ng kaso. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda para sa huling pagdinig sa korte, isang balita ang yumanig sa kanilang lahat. Si Doña Consolacion, sa loob ng kanyang selda, ay nakitang walang malay. Ngunit bago siya nawalan ng diwa, may iniwan siyang huling mensahe para kay Wilma na nakasulat sa dingding gamit ang kanyang sariling dugo. Hindi pa tapos ang laban, Wilma Santos. Ang pinakamahalagang bagay na pag-aari mo ay wala sa iyo, kundi na sa akin. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Ano pa ang kayang itago ng isang babaeng nasa likod na ng rehas? At may kinalaman ba ito sa nawawalang piraso ng nakaraan ni Wilma na hindi pa rin niya lubos na natutuklasan? Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng hospital room ni Doña Consolacion ay tila isang mabagal na pagbilang ng oras para sa isang taong ang buong buhay ay itinayo sa kasinungalingan. Nakatayo si Wilma sa tabi ng kama. Pinagmamasdan ang matandang babaeng dati ay kinatatakutan niya. Ang balat nito ay tila tuyong papel. At ang mga matang dati ay nag-aapoy sa galit ay ngayon ay nakapikit. Pilit na humihinga sa tulong ng mga makina, pumasok si Luis sa silid. Bitbit ang isang maliit na kahon na nakuha nila mula sa tagong silid ng mansyon. Nahanap namin ito, Wilma. Ito ang tinutukoy niya sa mensahe. Dahan-dahang imulat ni Doña Consolacion ang kanyang mga mata. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niya si Wilma. Nandyan ka na pala, ang mananahi na naging tagapagmana ng lahat. Ano ang ibig mong sabihin, Doña Consolacion? Ang tanong ni Wilma. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng paninindigan. Ano ang tinutukoy mo na nasa iyo ang pinakamahalagang bagay na pag-aari ko? Bahagyang tumawa ang matanda, isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong lalamunan. Ang akala mo ba, ang tatay mo ay isang hamak na mananahi lamang? Ang tatay mo, si Armando Santos, ay ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng lupain na kinatatayuan ng mansyon na ito. Ang tatay ko at ang tatay niya ay magkasosyo. Ngunit tinraidor namin sila. Ang kwintas na sinasabi kong ninakaw mo, nandoon ang ebidensya, nandoon ang susi sa tunay mong pagkatao. Inabot ni Luis ang kwintas mula sa kahon. Isang lumang medalyon na ginto, may nakaukit na letrang S. Sa loob nito, may isang maliit na nakatuping papel. Isang dokumentong nagpapatunay na ang pamilya Santos ay hindi lamang basta mga nangungupahan, kundi mga orihinal, nakasosyo ng mga ilustre. Ang yaman na ipinagmamalaki ni Consolacion ay bunga ng pagnanakaw sa pawis at dugo ng mga Santos sa loob ng maraming dekada. Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Ang tanong ni Wilma, habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Bakit kailangan mo pang sirain ang buhay ko, ang buhay ni Donnie, at pati na ang kay Luis? Dahil ang kapangyarihan ay isang lason, Wilma, ang bulong ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumalabo. At ang lason na yon, ang pumatay sa lahat ng minahal ko. Ngayon, kunin mo na ang lahat. Wala na akong ititira, maliban sa aking kahihiyan. Iyon ang huling sandali na nakita ni Wilma na gising ang matanda. Makalipas ang ilang minuto, ang monitor ay naglabas ng isang mahaba at tuwid na tunog. Isang hudyat na, ang reyna ng mga ilustre ay tuluyan ng bumaba sa kanyang trono. Lumbas si Wilma sa silid, ramdam ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa hallway, nakita niya si Frida na kasalukuyang binabantayan ng mga pulis. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi galit ang naramdaman ni Wilma, kundi habag. Ang babaeng dati ay nang-aapi sa kanya, ay ngayon ay wala ng kahit ano, maging ang sariling ina. Frida! Tawag ni Wilma. Huminto ang dalaga at tumingin sa kanya, may bakas ng takot. Hindi ako magtatanim ng galit.
Ang hustisya na ang bahala sa'yo. Pero tandaan mo, ang tunay na karangalan ay hindi nakukuha sa pagnanakaw. Lumapit si Luis kay Wilma at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Tapos na ang bagyo, Wilma. Ngayon, oras na para buuin mo ang sarili mong mundo. Makalipas ang ilang buwan, ang korte ay naglabas ng pinal na desisyon. Ang lahat ng ari-arian na ninakaw ng mga ilustre ay ibinalik sa pamilya Santos. Ngunit hindi pinili ni Wilma na manirahan sa mansyon na puno ng madidilim na alaala. Ibinenta niya ito at ang pera ay ginamit niya upang magpatayo ng isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at mga mananahi sa Divisoria. Isang hapon, habang abala si Wilma sa kanyang bagong shop, ang Santos Fashion House, isang pamilyar na mukha ang pumasok. Si Frida, na ngayon ay nakalabas na sa piitan matapos ang maikling sentensya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang clerk sa isang maliit na opisina. Wilma, gusto ko lang isuli ito, ang sabi ni Frida, habang iniaabot ang isang maliit na sewing kit. Ito ang kit na itinapon ko noon sa kalsada. Naitago ko ito. Patawarin mo ako, Wilma. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahirap ang mabuhay ng marangal. Tinanggap ni Wilma ang kit ng may ngiti. Salamat, Frida. Ang paghingi ng tawad ang unang hakbang sa pagtatahi ng bagong buhay. Nang umalis si Frida, pumasok si Luis. May dalang isang bungkos ng mga bulaklak na dilaw na rosas. Lumapit siya kay Wilma at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang ganda ng bagong koleksyon mo, Wilma. Pero mas maganda ang babaeng gumawa nito. Salamat, Luis. Salamat dahil hindi ka bumitaw, ang sagot ni Wilma, habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Luis. Sa gitna ng bango ng mga bagong tela at tunog ng mga makinang nananahi, naramdaman ni Wilma ang isang tunay na kaligayahan. Ang mga sugat sa kanyang puso ay may bakas pa rin. Ngunit ang mga ito ay tila mga burda na lamang na nagpapaganda sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat ng kapayapaan, isang huling sorpresa ang naghihintay kay Wilma sa loob ng kanyang opisina. Isang sulat mula sa isang abogado sa ibang bansa. Isang sulat na nagsasabing may isang taong naghahanap sa kanya, isang taong akala niya ay matagal nang wala. Sino ang taong ito na muling magbubukas ng isang kabanata sa buhay ni Wilma? At handa na ba siya para sa huling twist ng kanyang tadhana? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Wilma ay tila isang malalim na dagat, payapa, ngunit may dalang mga lihim sa ilalim ng bawat alon. Hawak niya ang puting sobre mula sa Canada. Ang papel nito ay tila nagtataglay ng init na gumagapang sa kanyang mga daliri. Sa loob ng maraming taon, ang tanging alam ni Wilma ay pumanaw ang kanyang ina, si Maribel Santos, sa isang trahedya noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Iyon ang kwentong ipinunla sa kanyang isipan ni Doña Consolacion, isang kwento ng abo at kawalan. Wilma? Ayon sa investigasyon ng mga abogado sa Canada, hindi namatay ang nanay mo sa sunog sa Divisoria noon. Ang boses ni Luis ay mababa. Tila natatakot na baka mabasag ang marupok na katahimikan sa pagitan nila. Pinalabas lang ni Doña Consolacion na patay na siya upang mailayo siya sa tatay mo. Binantaan siya na papatayin kanila kung hindi siya lalayo at magtatago sa ibang bansa. Napaupo si Wilma. Ang kanyang hininga ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Ang bawat piraso ng kanyang buhay na akala niya ay buo na ay muling nagkaroon ng malaking puwang. Ang ina, na gabi-gabi niyang ipinagdarasal sa kanyang panaginip. Ang babaeng akala niya ay nagbabantay sa kanya mula sa langit, ay buhay. Buhay at humihinga sa kabilang panig ng mundo. Bakit ngayon lang, Luz? Bakit kailangan niyang maghintay ng ganito katagal? Ang tanong ni Wilma. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Dahil hanggat buhay si Consolacion,
Natatakot siya para sa kaligtasan mo, paliwanag ni Luis habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Wilma. Ngayong wala na ang Donya at ang lahat ng ebidensya ay lumabas na, doon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin ka. Wilma, nasa Pilipinas na siya. Kaninang umaga lang siya lumapag. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wilma. Sa tulong ni Luis, tinungo nila ang isang maliit at tahimik na bahay sa Tagaytay, isang lugar na malayo sa ingay at pait ng nakaraan sa Manila. Habang papalapit ang kanilang sasakyan, naramdaman ni Wilma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang banal na sandali. Sa tapat ng isang puting gate, isang matandang babae ang nakaupo sa isang tumba-tumba. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw, tila nagbuburda sa hangin. Isang ugali na namanan ni Wilma nang hindi niya nalalaman. Dahan-dahang bumaba si Wilma mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pangarap. Nang marinig ng matanda ang mga yabag, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit ang kanyang puso ay tila nakakita ng malinaw. Wilhelmina, ang tawag ng matanda ay isang bulong na tila nanggaling sa kailaliman ng panahon. Nay? Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Wilma bago siya tuluyang napaluhod sa paanan ng kanyang ina. Walang salita ang sapat upang ilarawan ang sandaling iyon. Ang yakap ni Maribel ay may amoy ng sampagwita at lumang mga alaala. Isang yakap na tila nagdugtong sa lahat ng hiblang naputol sa buhay ni Wilma. Ang bawat hikbi ng dalaga ay tinutugon ng marahang paghaplos ng ina sa kanyang likuran. Tila pinatatahan ang 3 taong gulang na batang matagal na nangulila. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil iniwan kita sa kamay ng mga halimaw. Ang hagulhol ni Maribel ay puno ng pait at pagsisisi. Wala na po yun, Onay. Ang mahalaga, nandito na kayo. Hindi na tayo muling magkakahiwalay. Sagot ni Wilma habang mahigpit na yumayakap. Tila natatakot na baka maglaho muli ang kanyang ina kapag binitawan niya ito. Sa gilid, nakatingin si Luis ng may ngiti at luha sa kanyang mga mata. Doon niya nakita ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagbawi sa mga lupa o ang pagpapakulong sa mga kaaway, kundi ang muling pagkabuo ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang muling pagkikita, napansin ni Wilma ang isang bagay sa leeg ng kanyang ina. Isang kwintas na kaparehong-kapareho ng medalyong ibinigay sa kanya ni Doña Consolacion, ngunit ang nakaukit dito ay hindi S para sa Santos, kundi I. Nay, bakit po ilustre ang nakaukit sa kwintas ninyo? Ang tanong ni Wilma habang dahan-dahang lumalayo upang tingnan ang alahas. Namutla si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang takot na kanina ay wala na ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Luis, pagkatapos ay kay Wilma, bago yumuko ng may mabigat na pasanin. Dahil ang tatay mo, Wilma, ang tatay mong si Armando Santos, ay hindi ang tunay mong ama. Ang bulong ni Maribel ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tirik na araw. Napatayo si Wilma, ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Sino ang tunay niyang ama? At ano ang kinalaman nito sa huling sumpa ni Doña Consolacion bago ito mamatay? Isang mas malalim na lihim, ang tila nagbabadyang muling bumura sa kapayapaang kakakamit pa lamang ni Wilma. Anong ibig ninyong sabihin, Nay? Kung hindi si Tatay Armando ang tunay kong ama, sino? Ang tanong ni Wilma ay tila isang marahang pagpunit sa telang nagbibigay ng anyo sa kanyang mundo. Nakatayo siya sa gitna ng hardin sa Tagaytay. Ang malamig na hangin ay humahalik sa kanyang balat. Ngunit ang init ng katotohanang lumalabas sa mga labi ng kanyang ina ay masigit na nakakasilaw. Tumingin si Wilma kay Luis, na tila naghihintay din ng sagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba
at pag-asa. Dahan-dahang hinawakan ni Maribel ang mga kamay ni Wilma. Ang kanyang mga daliri ay puno ng gatla ng panahon at sakripisyo. Bago pa man naging kami ni Armando, nagmahal ako ng isang lalaking hindi ko kailanman dapat inibig. Isang lalaking nakatali sa isang sumpa ng pamilya at pangalan. Si Lorenzo. Si Lorenzo Ilustre, ang tunay mong ama, Wilma. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Napabitaw si Luis sa kanyang pagkakahawak sa sandalan ng upuan. Ang lalaking itinuring niyang ama, ang lalaking pilit niyang pinoprotektahan ang dangal, ay siya palang ama ng babaeng mahal niya. Nay, paano? Ang tanging naibulong ni Wilma, ang kanyang tinig, ay halos hindi marinig sa gitna ng hangin. Nagmahalan kami ni Lorenzo bago pa man siya ipakasal ng kanyang mga magulang kay Konsolasyon. Pagkukwento ni Maribel, habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak. Nang malaman ni Konsolasyon na nagdadalang tao ako, sinumpa niya ako. Pinagtangkaan niya ang buhay ko at ang buhay mo habang nasa sinapupunan pa kita. Si Armando, ang pinakamatalik na kaibigan ni Lorenzo, ang sumagip sa atin. Pinakasalan niya ako upang bigyan ka ng pangalan, upang protektahan ka mula sa puot ni Konsolasyon. Si Armando ang tumayong ama mo, ngunit ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay dugong Ilustre. Napatingin si Wilma kay Luis. Ang pait ng katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang nagiging lunas. Kung si Lorenzo ang kanyang ama, ano ang magiging ugnayan nila ni Luis? Attorney Luis, tawag ni Maribel sa lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Alam ni Lorenzo ang totoo. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang trust agreement para kay Wilma. At alam niya rin na ikaw ay hindi niya tunay na anak sa dugo. Ikaw ay ampon, Luis. Kinuha ka ni Konsolasyon mula sa isang orphanage upang magkaroon siya ng tagapagmana na magpapatuloy sa kanyang pangalan nang malamang hindi siya magkakaroon ng sariling anak. Ang bawat salita ni Maribel ay tila pagbasag sa huling pader ng kasinungalingan. Napaupo si Luis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malaking paglaya. Ang bigat ng pagiging isang ilustre, ang dumi ng pangalang pilit niyang nililinis, ay hindi pala tunay na sa kanya. At ang pag-ibig niya kay Wilma ay hindi isang pagkakasala, kundi isang tadhana. Kaya pala, ang bulong ni Luis habang tinitingnan ng kanyang sariling mga kamay. Kaya pala kailanman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ni Konsolasyon dahil isa lamang akong kasangkapan sa kanyang laro. Lumapit si Wilma kay Luis at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng lahat ng pait, natagpuan nila ang isa't isa sa paraang pinakadalisay. Hindi sila magkapatid sa dugo, ngunit magkapatid sila sa sakit at sa hangaring itama ang lahat. Wilma, ang tawag ni Luis, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong liwanag. Ang yaman ng mga ilustre, ang lupa, ang mansyon, lahat ng iyon ay sayo. Ikaw ang tunay na tagapagmana. Umiling si Wilma. Hindi ko kailangan ng yaman na yon, Luis. Ang tanging kailangan ko ay ang katotohanan na nahanap ko na ang aking ina at ang lalaking handang manatili sa tabi ko sa kabila ng lahat. Nagyakap ang dalawa sa ilalim ng papalubog na araw ng Tagaytay. Ang lahat ng hibla ng kanilang buhay na dati ay buhol-buhol ay ngayon ay maayos na nakahabi sa isang bagong disenyo. Ang pait ng nakaraan ay naging matamis na alaala ng pagbangon. Makalipas ang ilang linggo, ang pangalang Ilustre ay tuluyan ng nabura sa mga dokumento ng pamilya Santos. Pinili ni Wilma na manatiling isang Santos, ang pangalan ng lalaking nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal bilang isang ama. Ang mansyon ng mga Ilustre ay ginawa nilang isang sentro ng sining at pananahi, kung saan ang bawat hibla ng tela ay nagsasalaysay ng kwento ng pag-asa.
Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda para sa huling yugto ng kanilang buhay, isang pamilyar na tunog ng makina ang narinig ni Wilma mula sa kanyang studio. Pagpasok niya, nakita niya si Maribel na nakaupo sa harap ng kanyang lumang makina. Dahan-dahang naggugupit ng isang puting tela. "Nay, anong ginagawa ninyo?" Ang tanong ni Wilma nang may ngiti. "Nagugupit ako ng tela para sa iyong bagong damit, anak," sagot ng ina. Isang damit na hindi na para sa isang biktima, kundi para sa isang babaeng handa nang humarap sa altar ng may tunay na kaligayahan. Napaiyak si Wilma sa galak. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina at ang makinang dati ay simbolo ng hirap, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang paggaling. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang sikat ng araw sa Manila ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng Santos Center for Hope and Fashion. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa bawat sulok ng gusaling dati ay simbolo ng takot. Ngunit ngayon ay naging kanlungan ng mga pangarap. Ang bawat hibla ng kurtinang puti na humahaplos sa hangin ay tila mga pakpak ng isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa kanyang hawla. Nakatayo si Wilma sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na ang punit-punit na wedding gown ang kanyang suot, kundi isang simpleng Filipiniana na gawa sa pinongtelang pinya. Isang disenyong siya mismo ang bumuo, puno ng mga borda ng bulaklak ng gumamela na sumisimbolo sa katatagan. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga bakas ng pagod sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Dahan-dahang pumasok si Maribel sa silid. May hawak na isang maliit na tray ng kape. "Handa ka na ba para sa unang anibersaryo ng foundation, anak?" Ngumiti si Wilma at niyakap ang kanyang ina. "Handa na po, Nay. At masaya ako dahil kasama ko kayo sa araw na ito." Sa labas ng silid, narinig nila ang mahinang tawag ni Luis. Pumasok ang lalaki na may dalang isang plaque. Ang parangal para sa Most Inspiring Social Enterprise of the Year. Lumapit si Luis kay Wilma. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig. "Ang ganda ng lahat, Wilma. Ang akala ko noon ay batas lamang ang makakapag-ayos sa mundo. Pero nakita ko sa iyo na ang sining at pagmamahal ay mas matalas na sandata para sa katarungan." Ang wika ni Luis habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Wilma. Lumingon si Wilma sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan matatagpuan ang sementeryo ng pamilya Santos. "Nagpatawad na ba ako?" "Marahil. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso." Si Doña Consolacion, si Donnie, ang kanilang mga buhay ay naging isang babala. Ang galit ay isang apoy na uubos sa'yo kung hindi mo ito papatayin ng kapayapaan. "Payapa na ba ang lahat?" tanong ni Luis. "Higit pa sa payapa, Luis," sagot ni Wilma. "Dahil sa wakas, ang pangalang Santos ay hindi na lamang nakasulat sa isang libingan. Ito ay nakasulat na sa buhay ng mga babaeng tinutulungan natin. Ang dangal ng isang tao ay hindi nakukuha sa dugong nananalaytay sa kanyang ugat, kundi sa hibla ng katotohanang pinipili niyang itahi sa kanyang bawat desisyon." Sa huling sandali ng araw, lumabas silang tatlo sa entablado ng center. Ang mga mananahi, ang mga biktima ng pang-aabuso na ngayon ay mga guro na, at ang mga batang may dalang mga bulaklak ay sabay-sabay na nagpalakpakan. Ang tunog ng palakpakan ay tila isang awit ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Kinuha ni Wilma ang kanyang gunting at dahan-dahang pinutol ang ribon ng bagong wing ng center. Ang bawat pag-snip ng bakal sa tela ng ribbon ay tila huling hudyat ng pagputol sa lahat ng tanikala ng kanyang nakaraan. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Luis at hawak ang kamay ng kanyang ina, tumingin si Wilma sa langit. Sa dulo ng bahaghari na nabuo matapos ang ulan, naramdaman niya ang nangiti ng kanyang tatay Armando at ni Lorenzo. Ang kwento ni Wilma Santos ay hindi lamang kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang hibla, manipis man sa simula,
Ngunit kapag pinagsama-sama sa ilalim ng liwanag, ng katatagan at pag-ibig, ay nakakabuo ng isang obra maestrang hindi kailanman mapupunit ng anumang bagyo. Ang huling tahi ay nailapat na, at ang bawat hibla ng buhay ni Wilma ay ganap ng naghilom sa ilalim ng init ng pagmamahal. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig hanggang sa huling yugto ng ating paglalakbay. Habang isinusulat at binubuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding pait, lalo na sa sandaling sinampal si Wilma sa ospital habang yakap-yakap niya ang barong na pinagpuyatan niya ng maraming gabi. Ang hapdi ng sampal na yon ay parang isang tusok ng karayom na hindi lamang tumama sa balat, kundi bumaon hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na hirap at tagumpay ng mga kababaihang patuloy na bumabangon mula sa mga mapanirang bitag ng huwad na utang na loob at kasakiman. Tandaan ninyo, ang ating buhay ay parang isang piraso ng borda. Maaaring may mga pagkakataong magkabuhol-buhol ang mga hibla, mabuhay tayo sa gitna ng mga maling tahi o dumaan sa matinding ulan na nagpaparumi sa ating tela. Ngunit gaya ni Wilma, nasa ating mga kamay ang gunting upang putulin ang mga sinulid ng pait at ang lakas upang simulan ang isang bagong disenyo na puno ng dangal at tunay na ligaya. Hindi tayo kailanman magiging alipin ng ating nakaraan kung marunong tayong humawak ng sarili nating karayom ng pag-asa. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Wilma na patawarin si Frida sa huli? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, magagawa niyo rin bang talikuran ang lahat ng marangyang mana para sa inyong katahimikan? Gusto ko ring malaman, nasaan kayo ngayon habang pinapakinggan ang audio na ito? Nagluluto ba kayo para sa inyong mga anak? Naglilinis ng tahanan? O marahil ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang trabaho? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating channel, palaging may mga pusong handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas at inspirasyon. Naway manatili kayong matatag, marangal, at laging may ngiti sa inyong mga labi, anuman ang hamon ng tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento. Ang hibla ng katotohanan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe